Hello again mga mi, eto na yung part 2 ng pamamasyal naming mag-iina. Nakapaglibot na kami sa SM at dito nga ay pababa na kami papunta dito sa May Session Road. Tuwing Sunday po pala dito sa Baguio ay nakasara po talaga itong Session Road. Ang alam ko isa ito sa pinaka-busy na street dito sa Baguio tuwing weekdays. Kaya ngayon hindi muna pinapayagang pumasok yung mga sasakyan dito. Ang purpose nito is to give way para sa tourism dito sa Baguio. At para ma-enhance daw ang family bonding ng mga taga rito. Well, totoo naman kasi kung titingnan mo yung mga namamasyal ditong mga tao, kasama nila yung mga kanya-kanyang pamilya nila, dito nagbabanding, dito namamasyal. Yung mga iba naman ay kasama naman yung mga kaibigan nila. May mga nakapwesto din pala dito, nagbibenta ng mga damit, mga pagkain, mga iba-ibang gamit, ganon. Kung anong magustuhan mo, pwede ka ding bumili. So ayun nga, papunta nga po kami ng simbahan, dumaan lang po kami ng Session Road pero ang dami na naming nakita. Hindi na kasi namin naabutan yung start ng misa kaya nag-visit na lang kami tapos nagtirik na rin ako ng kandila. Magpapagupit pa kasi ng buhok itong si kuya, tapos itong si bunso gusto na niyang mamasyal doon sa session. Sa susunod na lang kami mag-attend ng mass, aagahan na lang naming lumabas next time. Yung talagang purpose lang namin is yung magsimpa, ganun. Pero ngayon kung hihintayin pa namin yung next mass, ay may batang magmumuryot na Pagkatapos nga naming mag-visit at magtirik ng kandila, si kuya pumunta na sa barber niya at kami naman papunta na rin ng session para mamasyal. Dito nga kami medyo nagtagal kasi sinisilip-silip namin kung ano yung mga ginagawa nila dito kasi ang dami ding nanonood. Grupo din pala ito ng mga kabataan na sumasayaw. Tapos yung mga tugtog nila is yung mga napapanood at naririnig ko din sa TikTok. Kaya nga itong kasama ko ding bata napapasayaw din pag naririnig din niya yung mga tugtog. Kaya ang ginawa ko para mas lalo siyang mag-enjoy ay lumapit kami para makapanood kami ng maayos. Ay na, 30 minutes kami sang agbuy-buya ditoy. Tano ayabak mga numapang kami ngay madina magkayat na pa'y magkano ti agbuya. Hinayaan ko na lang muna siyang manood hanggang sa magsawa. Idinapdag mo siguro nga nagbuyan akit idinayabakon mayamot nga imayon tanag na kami mutan nga pababamanan. Habang naglalakad nga kami ay nakita nga niya itong tanghulo, favorite niya ito, nagpabili na naman siya. Alangan namang tanggihan ko pa naman itong anak ko, ngayon lang naman ulit kami namasyal ng ganito. Tsaka deserve nila yan kasi very good naman sila sa school. O ayan, habang kinakain nga niya ay umupo nga muna kami dito sa gilid. Medyo si Maki dato'y saka nga nakatadar nga nagbuyadagay nagsala-sala ijay nga to. At habang hinihintay na rin namin si kuya na matapos magpagupit, hinihintay na rin namin yung message niya kung nasaan na siya. Tinawagan ko nga medyo matagal pa naman daw siya. Kaya pagkatapos ngang kainin nitong bunso yung tanghulo niya naglakad-lakad na nga ulit kami. Nandito na nga kami sa may lower session narinig namin itong may tumutugtog ang ganda kaya nilapitan namin. Konti lang baka makopyright. O diba ang ganda, ang galing niya. Yun nga din ang sabi nitong bunso ko, ang galing niya daw. Medyo matagal pa naman yung hinihintay namin kaya hinayaan ko nga lang itong bunso ko na magtatakbo at maglaro dito. Kasi ngayon lang to, bukas puro sasakyan na naman ang makikita dito. Ang tagal naman ng hinihintay namin, nandito na kami sa lower session, itong kasama kong bata, takbo ng takbo, baka mapagod. Inaya ko na nga siya dito sa grocery para makapamili nga kami ng mga babaunin niya sa school. At nang mabili na nga rin namin yung mga kailangan namin doon sa bahay, minessage ko na nga rin si kuya na dito na lang dumiretso pagkatapos niya. Pagkasama mo talagang maggrocery yung mga anak mo, yung budget mo, ay nako wala na naman. Okay lang yan, diba daddy? O siya, hanggang dito na lang, medyo ginabi na kaming mag-iina, pauwi na kami. Salamat po ulit sa panonood, ingat, bye!